Paano ba ang pagkuha ng plaka sa LTO? Sa wakas, after 6 years, nakuha ko rin ang aking official vehicle plate. Isa rin ako sa mga tao na matagal nang naghihintay ng kanilang plaka mula pa noon 2019. Akala ko talaga, hindi ko na makukuha yung plaka ko. Pero nitong nakaraang mga buwan, nag-launch ang LTO ng Palit Plaka Program. Sabi ko, sige nga, subukan ko ulit mag-check online. Ginamit ko yung LTO plate tracker, pero ang lumabas lang ay, your details are being reviewed. Ilang linggo rin akong naghintay, pero wala. As in, walang update na dumating. Hanggang sa nag-announce ang LTO na may deadline na sa November 1 para sa mga gumagamit pa ng temporary plates. Para sa akin, napaka-unfair ang ganitong announcement, lalo sa tagal na natin naghihintay para sa atin plaka. Nag-check ulit ako sa LTO tracker. Pati sa akin email, baka may update sila. Pero wala pa rin. Sabi pa nga sa mga page ng LTO, nasa mga dealer o kasa na raw lahat ng plaka mula taong 2018 pataas. Pero honestly, medyo duda ako doon. Kaya ang una kong ginawa, pumunta ako sa Motor Trade kung saan ko binili yung motor ko. Nakapag-renew na kayo, sir? Sir, January pa ako nag-renew. January pa yun. Ano po nakalagay sa ano? Numbers pa din po sa OR. Ba yan? Wala pa po to, sir. Wala pa rin? O, pwede po kayo magtanong kay LTO kung may plaka na po kayo. Pwede po kayong dumiretso doon. Sabi nila kasi lahat daw ng backlog, 2,000 na ibigay na sa dealer. Wala talaga? Wala. Wala pong ano sa amin. Wala po sa system. Pina-check ko kung available na yung plate number ko. Pero ang sabi lang nila ay wala pa rin daw sa system nila. So ayun, dahil wala rin namang mapapala, umalis na lang din ako. At nagdesisyon na dumiretso sa LTO Eaton Century Small Branch. Kasi doon daw nakafile lahat ng MV numbers na nagsisimula sa 1380. At ito na nga yung video ko sa LTO. Dito ko nalaman kung paano ko talaga nakuha yung plaka ko at kung ano rin ang pwede ninyong gawin kung hanggang sa ngayon ay wala pa rin kayong plaka. Pagpunta nyo sa LTO, siguraduhin dala nyo ang inyong ORCR at isang valid ID. Kailangan nila ng photocopy ng bawat isa. Kung ipapakuha naman nila, kakailanganin nila ng authorization letter at photocopy ng ORCR at valid ID mula sa may-ari ng sasakyan. Ipakita at ipacheck sa evaluator or front desk officer nila tulad ng ginagawa nila, sir. Ang inyong requirements ay ipapasa sa information counter. Hintayin mo ang queue number mula sa kanila. Dahil 11 ng umaga na ako nakarating at marami na rin tao, inabot ako ng halos 4 na oras sa paghihintay. Hintayin mong tawagin ang iyong queue number mula sa releasing counter. I-check mabuti ang iyong bagong plaka. At pagkatapos, sign in sa kanilang logbook. At sa wakas, nakuha ko na rin ang plaka ng aking motor. Kaya mga boss, punta na sa inyong LTO office. Kaya kung sakaling walang resulta sa LTO plate inquiry, pwede nyo i-check ang order digit na numero sa simula ng inyong MV file number na indicated sa inyong Certificate of Registration at magtungo sa mga opisina na assigned sa para dito. Ito ang mga LTO branch kung saan pwede kayong mag-check para sa release ng inyong plaka. So ayun mga kakuyas, kung nakatulong sa iyo ang videong to, don't forget to like, share, at subscribe sa channel ko para updated ka sa mga bagong info tungkol sa LTO processes at motor documents.